kayo po ay abogado, tapos tumakbo po kayo sa politika, nanalo kayo, ang isa po sa kailangan yung gawin bago kayo umupo sa inyong posisyon ay i-divest po ang inyong mga negosyo. Hindi na po kayo pwede mag-practice ng inyong profesyon pag kayo ay isa pong ganap na elected official. You have to give up your profession and then you have to give up your business interest. Kailangan po kayo mag-divest. And yung ida-divest ninyo, kung meron kayong mga properties na nag-earn or meron kayong, kailangan po ninyo i-declare yon. Kung meron po kayong mga ganon. So, kailangan, kagaya niyan, ang mag-asawang Duterte Carpio ay meron po silang law firm. So, partners po sila. So, nung naging vice mayor, kailan ba yon? 2007 nung pagpasok po ni Vice President ni Vice President Sara Duterte, pagpasok po niya sa politiko noong 2007 ay dapat po na hindi na siya mag-practice ng law at siya po ay magda-divest ng kanyang pagiging partner sa law firm ng kanyang asawa. That is the law. Ang nangyari at nalaman natin na siya pa rin pala, kahit na vice-presidente na siya ng Pilipinas, hindi niya nilet go yung kanyang mga dapat i-divest. At hindi niya dineclare hindi niya dineclare ng maayos. At ang nagpasabi na lang po ang Securities Exchange Commission ay nagbulgar na siya po ay pala ay isang board member sa isang kumpanya. Maaari bang maging aktibo sa negosyo ang isang nakaupong vice-presidente? Maaari ba na maging public servant sa umaga at negosyante sa gabi? Yun yung tanong. Violation po yan. Siguro kung artista, let's say kung artista, sa kaso po ng artista, yung ibang mga artista yung mga ibang artista po na naging halal po sa sa posisyon sa gobyerno. Sample, yung lang namin dito, si Congressman Richard Gomez. Taga-Ormoc po ako, 4th District. Siya po yung aming kongresista. May time po na kongresista po mayor po si Richard Gomez na siya po ay gumawa ng pelikula. Isa lang yata yun ng pelikula or gumawa po siya ng pelikula. Nakagawa po siya ng pelikula. Pero yun po ay ipinagpaalam po niya dyan sa Kamara. Pinagpaalam po niya sa House. So yung may mga ganun na instances na kailangan pong Pero yung iba, doktor or lawyer, hindi na po sila makaka-practice the moment na sila po ay maging ganap na elected official. Kagaya ng example ni Representative Janet Garin. Doktor po yung proseso. Siya po ay medical doctor by profession. Pero hindi po siya nagpa-practice kasi po siya ay kongresista. Basta kalimutan, Iloilo yata yun siya. Hindi ko alam po anong district sa Iloilo. So si Jerby Lohistro, ipino-point out dito sa quote card kung bakit gano'n na nagawa ni Vice President Sara Duterte na nakalusot siya sa dito. Bakit siya nakalusot? Na yung silang iba hindi sila pero ito pa lang si Vice President Sara Duterte nag-earn sa isang bagay na dapat niya dinivest. Wala na siya dapat interest doon. So paano 'yan? Next. Michelle Jokno kanina.
sabi niya po kanina, ako'y naniniwala na may kapangyarihan ang komite na buksan yung kahon. Pero bumoto po siya na hindi buksan kanina. Parehas po sila. Doon lang po yung alam po natin na ano to ni Representative Laila. Pero sa pagkakataon sa pagbubukas po kanina ay hindi siya sumang-ayon kay Laila de Lima na buksan. Isa po to na ayaw buksan. Kasi nga hindi na para sa kanya ay hindi na kailangan buksan yung box, na sealed box. Kasi meron ng sapat na daw yung kanilang mga dokumento. At mahirap na magkamali sa stage na ito kasi alam natin po na yung kampo ni Vice President Sara Duterte ay naghihintay lang po na magkamali. Naghihintay lang po na magkamali ang House Committee on Justice para sabihin nila na yung nirereklamo nila na yung mga nirereklamo nila, sa alam natin na kanina kahapon, pumunta na naman po sa Supreme Court ang grupo na supporters ni Sara Duterte na hindi naman, yung grupo po ni Attorney Estrelito Terrion na hindi naman po personality sa kaso ni Vice President Sara Duterte kasi hindi naman siya po yung tumitindig na abogado ni Vice. Pero feel nila po pumunta na naman again sa Supreme Court at magtatatalak doon ng nanghihingi, nagkukumahog, nagpamakaawa ng isang TRO para pigilan ang impeachment complaint, impeachment proceedings sa House of Representatives. So yun, cover ko na ba lahat? Hindi po nga nabuksan, pero sa tingin ko rin kanina, sa pakikinig ko sa kanilang mga argumento, hindi na po talaga kailangan na buksan yun. At kung yun po ay bubuksan, doon na lang po sa Senado. Sapat na po yung kanilang kanina, mga pinalabas. Lalong-lalo na po nung sinalang na po ang mga tao sa NBI. Patungkol po sa grave threat na inisyu ng Vice Presidente laban kay PBBM. Mabigat po yun. At nakita ko po yung ibang mga nag-attempt na mga kongresista na tawag dito, na depensahan yung pagkasira ulo ni Sara Duterte, depensahan yung pag-iisip ni Sara Duterte na mangontrata ng mamatay tao para pumatay ng hindi lang isang tao, 3 pa, at yung isa ay presidente ng Pilipinas. Nakakatawa yung mga representante doon sa House na gustong ipagtanggol pa yung pagkaluka-luka ng ating kasulukuyang Vice Presidente. At speaking of luka-luka, ito na si Harry Becky Roque. Kahit itong fugitive na itong ingay-ingay eh. Hindi ko alam kung bakit binibigyan pa ito ng platform ng mainstream media natin, napakaingay eh. Fugitive ito The irony is, ayaw nila maniwala kay Ramil Madriaga, yung mga DD shit. Ayaw nila maniwala kay Ramil Madriaga kasi daw may kaso ng kidnapping, chuchu-chuchu. Ito, may kaso din yan eh. At least si Ramil Madriaga ay sumasailalim ngayon sa proseso. At nandun nga sa kulungan kasi naghihintay siya ng tamang panahon para siya po ay litisin at isinailalim niya nga yung due process. Si Ramil Madriaga yun ito na may kaso ng human trafficking. Ayan natatalak. Nasa labas pa rin ng bansa. Nagliliwaliw sa Europa.
Fugitive po yan si Harry Roque. Bago lang yun siya kinasuhan po ngayon ng isang araw ng BIR. Tax evasion na din po. Nakasama na po sa kanyang kaso. Tapos ang kapal-kapal po ng kanyang muka. At nagsasabi siya dito sa quote card na kahit anong putik ang ibato nila kay Inday Sara Duterte ay hindi naman po dumidikit dahil alam natin na si Inday Sara ay matapang. May malasakit. Ha? At walang dungis ang pagkatao. Hindi ka nasusukan yan, Hari? Grabe. Himod puwit. Matapang ba si Sara Duterte? Hindi. Kung matapang si Sara Duterte, matagal na niyang hinarap yung mga aligasyon laban sa kanya. Noon pa. Bastos nga eh. Bastos si Sara Duterte. At saan niya nakuha yung pagkabastos niya? Namana niya sa ama niya. Oh? Matapang. Nagpapatawa ka, Hari? Kung wala yung piluka mo, kalbo ka talaga. Nagpapatawa ka. As in. Hindi po, mga kaibigan, I beg to disagree with Harry Roque's assessment na si Vice President Sara Duterte ay matapang. Hindi yan matapang na babae, matapang-tapangan lang siya. Matapang lang yan niya kung feel niya na meron siyang mga kakampi. Ganun yan. Pero kung siya lang isa, wala yan tapang. Hindi yan haharap. Example na lang natin yung kanyang yung kanyang kapatid na si Barbie Lam, naghahamon. Hanggang ngayon naghahamon. Si Basti Duterte na mayor ng Davao City naghahamon. Pero pag kinakasahan, ay nawawala. Yun ba yung matapang? Iba yung definisyon ng matapang ni Harry Roque. Hindi normal. May malasakit si Vice President Sara Duterte. Malasakit. May malasakit ba yung tao na nangungontrata ng mamamatay tao saang sulok ng mundo? Makakakita ka saang kultura, sa mga sibilisasyon, sa ating kasaysayan, makakakita ka na tao na nangungontrata ng mamatay tao para pumatay pag mag-uutos siya, na sasabihin nyo nagmamalasakit, isang mapagmalasakit na tao. Mastermind ka sa isang massacre, tapos sasabihin mo nagmamalasakit ka, ikaw ay simpatiko, na nangungontrata ka ng mamamatay tao para pumatay, pag mag-utos ka, ibang tao yung gagawa ng karumal-dumal na krimen na gusto mong gawin, pero ayaw mo kasi ayaw mong madungisan yung mga kamay mo, yun ang malasakit kay Harry Roque. Abnormal. Ibang klase yan. Wala daw dungis ang pagkatao ni Sara Duterte. Ay, saan bang hinuhugot anong pinakain sa'yo, Harry Roque, ng mga Duterte? Meron kasi po dito sa Visayas. Isa po sa mga gayumang ginagawa dito sa Visayas. Sa mga nakikinig ano na to? Trade secret na to. Dito po sa Visayas, ang gayuma sa mga gumagawa, mga gayuma, mga mambabarang dyan, mga isa pong gayuma ay yung sinasabi ng pinapakuluan po yung damit ng gusto po ninyong gayumahin. May term po kami dyan, nabubulol ako. In Tagalog, nilalagang brief. Kung kayo po ay gusto po ninyong mang-akit ng babae, yung lalaki naglalaga ng brief, pinapakuluan yung brief. Yung duga noon,
tubig, tapos yung inyong salawal, ipapainom po ninyo doon sa gusto ninyong akitin. Kung babae naman po kayo at kayo po ay gustong mangakit ng lalaki, panty po yung nilalaga. Pinapakuluan at sikretong pinapainom sa gusto po ninyong gayumahin. Ganon po yun. So ang tanong kay Harry Roque, ano pinakain sa'yo, pinainom sa'yo ng mga Duterte? Walang dungi sa pagkatao. Siya, madami siyang dungi, si Harry Roque. Kaya siya nagtatago. Kaya ayaw niyang humarap sa batas. Ayaw niyang mailalim ang kanyang sarili sa jurisdiction ng Pilipinas. Siya po ay galit na tinatawag po siyang fugitive. Pero yun talaga po siya. Yun talaga po si Harry Roque. At siguro ang iniisip niya, the only way siya po ay makakauwi dito sa Pilipinas ay kung si Sara Duterte ay maging presidente ng Pilipinas. Wala siyang pakialam kung makitaan natin, ma-realize po ng taong bayan kung ano po yung pagkatao ng ating kasalukuyang vice-presidente, kung gaano po siya kadelikado na vice-presidente sa kanya pong pag-iisip at sa kanya pong mga pronouncement, sa kanya mga actuation. Wala pong pakialam si Harry Roque, hindi niya titingnan yan. Ang gusto lang po niya mangyari ay maging presidente na si Vice President Sara Duterte, kasi naniniwala si Harry Roque na kung sa moment po yun mangyari ay siya po ay makakauwi sa Pilipinas at makakalibre sa mga kaso na sinampa sa kanya dahil sa kanyang mga pinagagagawa. Mapangsarili lang po niya. Sa kanya lang pong sarili. Agaya ng mga Duterte, ang kanilang sarili lang nila. Kagaya ng asawa mismo ng vice-presidente na sarili lang talaga ang gustong isalba. Wala siyang pakialam sa asawa niya na vice-presidente na si Sara na nai-impeachment. Basta siya, ang pinupush po ni Attorney Manscarpio ay dapat i-recognize ng natin na siya po ay private citizen at separate sa entity ng public na public figure ng kanyang asawa, ng kanyang kabiyak. Ganon po ka-selfish ang mismong asawa ng vice-presidente ng Pilipinas. Saan ka nakakita na asawa, kabiyak mo, tapos bahala ka dyan. Problema mo yan, problema mo. Basta ako, wag niyo akong papakialaman dito. Hindi yan, ewan ko kung anong klaseng pagsasama meron sila. Pero I don't, as an observer, I don't feel the love there. Wala silang love. Kakulango.
Manggat